Dear JC, malapit na ako makapagtapos sa kolehiyo. Akala ko nga ay wala nang magiging problema. Sapagkat patapos na naman ako at naghahanap na lamang ng trabaho. Subalit, hindi pa pala rito nagtatapos ang lahat. Hindi ko inaasahan na mayroon pa palang darating na habol sa aking kamay. Galing ako sa mahirap na pamilya. 6 kami magkakapatid at maagang na maalam ang aking ama. Dahil dito, mag-isa na lamang ang aming ina na bumubuhay sa amin. Ang 4 kong kapatid ay nasa elementarya, ang isa ay papasok sa kolehiyo, at ako naman ay patapos sa pag-aaral. Pinangarap ko na maging doktor dahil dito. Ngunit laking hadlang ng aming pinansyal nang malaman namin ni Mama kung gaano kamahal ang matrikula ng med school na ina-applyan ko. Ay ma, aga mo naman ata ngayon. Maaga po natapos yung klase namin. Ah, talaga ba? Kumain ka na ba? Di pa nga ako eh. Ay ma, may sasabihin nga po pala ako sa inyo. O sige, ano ba yun? Pag-usapan natin mo. Sige po, tama. Ano ka na ba yung ibabalita mo? Ma, alam niyo po ba, nakita ng mga professor ko yung potential ko. At sabi nila na kaya ko ipagpatuloy yung pag-med school. At alam niyo po ba, last month, nag-try ako mag-entrance exam sa UST. And pasado ako. Talaga ba? Anak, magandang balita nga yan, pero alam mo naman na nag-aaral pa yung mga kapatid mo sa elementarya. Tapos yung kapatid mong isa, magkakolehiyo na rin. Alam mo naman kung gaano kagastos nun, di ba? Oh. Hindi ko rin maipapangako sa'yo kung kaya kitang pag-aralin dyan. Kasi ako nalang mag-isa yung bumubuhay sa inyo. Alam mo naman yun, di ba? Tapos yung trabaho ko, hindi rin sapat sa atin, pinagkakasya lang. Ah, ganun po ba ma? Sige ma, naiintindihan ko naman po. Pasensya ka na. Okay lang. Sige ma, ikot-ikot lang ako dito ma. Sige. Hello, Rayme? Saan ka? Pwede mo ba akong puntaan dito? Sige, antayin na lang kita. Yash, bakit mo ka pinapunta dito? May problema ka ba? Ayun nga, kasi na-open up ko kay Mama yung about sa entrance exam ko sa UST. Tanggap nga ako doon. Yun nga lang, sabi niya nga sa akin, hindi nga siya kaya mo. And disappointed. Kaya nga nandito nga, parang hindi mo ako advice. Oo nga, nakakalungkot. Pero alam mo naman kasi diba yung sitwasyon niyo na syempre wala ka ng papa. So, ganun, nahihirapan din syempre si tita na pag-aralin kayo, yung mga kapatid ko. Nasa elementary pa lang, diba? Tapos yung isa magka-college pa. Kaya naiintindihan ko rin naman yung mama mo. Pero hindi naman ibig sabihin nun, may i-stop mo na yung pangarap mo, hindi yung pag-aaral mo. Alam mo, pwede ka naman mag-apply sa mga scholarship, ganyan. O kaya, kung kaya mo, mag-part-time ka para kahit paano ma-sustentuhan mo yung sarili mo. Kung kaya mo ba? Oo nga, no? Scholarship. Oo, samahan kita. Mag-apply tayo ng scholarship para mapagpatuloy mo yung med school. Hindi nagpatinag si Yasha sa hamon ng buhay, kaya naman naghanap siya ng iba't ibang trabaho upang masustentuhan ang kanyang pag-aaral. Alam mo na proud ako sa'yo. Kasi, hindi man kita na supportahan financially, kinaya mo pa din kahit na marami tayong problema. Gumawa ka ng paraan para makagraduate.
bukas graduate ka na. Gusto ko lang malaman mo na proud ako sa'yo. Thank you so much, ma. Hindi ko naman ito ginawa para sa akin lang, kundi para sa akin lang. Thank you, ma. Tia Yasha Ray. Ang buhay ay isang karera na dapat ilaban. Mahirap pero kakayanin. Sa ngayon, ako ay isang ganap na doktor at patuloy na lumalaban sa karera ng buhay. Sa mga tulad ko na nangangarap, huwag kang susuko. Kapag napagod, magpahinga. Pero huwag kang titigil kang makamit mo ang pinapangarap mo. Muli, ako si Yasha at ito ang kwento ng aking buhay.